what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang nakakabahala na balita at nakakatakot po ito actually, itong balita na to mga kababayan. At ito nga po, ang tila panghihimasok po ng China sa ating eleksyon. Mga kababayan, yan ang ating pag-uusapan at ang pagpasok po ng China dito sa Pilipinas tila nandito na nga po sila sa loob ng ating bansa mga kababayan at nakakakilos po sila ng malaya at nakakagalaw po sila ng maluwag mga kababayan. Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Yan po ay mga bagay na ibinunyag netong si Senator Tolentino mga kababayan. Okay? So, itong mga nandito po, mga kababayan, na mga tumatakbong senatorial balls ng alyansa. Ito po, mga kababayan, ay hindi mga pro-China. Hindi po sila mga pro-China, mga kababayan. Dahil sila ang mga talagang nagtataguyod ng ating bansa laban po sa mga ginagawa ng China, especially dyan sa West Philippine Sea at kung ano-anong mga kalokohan at katarantaduang ginagawa ng mga Chinese na espiya, parang espiya na dito sa Pilipinas, Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Papanoorin natin ang buo yan mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutouts ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. Alright, so wag na natin patagalin to mga kababayan. At dito nga po sa press conference ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Diyan po sa Pangasinan mga kababayan ay marami pong binunyag. Ito nga si Senator Tolentino. Alamin natin to mga babayan. Let's go. Media organization and question. Yes, good afternoon, Catherine Valente from the Manila Times. So related din sa China issue, sinabi po kahapon ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the Philippine elections and may mga Chinese state-sponsored activities daw po that tend to support senatorial candidates who are pro-China. And they are also working against those who are anti-China. So what's your thought on this, sir? Thank you po. Senator Tolentino. Inubo na tuloy ako dyan sa, alam niyo po, kahapon nilabas ko yung mga dokumento para patunayan na yung sinabi mo ay hindi haka-haka. Para patunayan na hindi lang sa atin, dito sa bansa natin, kung hindi nagmumula sa China yung kumpas kung ano yung gagawin. Noong November 8, 2024, pinirmahan yung Maritime Zones Law. Alam nyo mga kababayan, sa tingin ko meron talaga galamay ang China dito sa Pilipinas. At meron silang mga gustong iupo sa ating gobyerno. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, huwag kayong boboto ng mga pro-China. Huwag niyong iboboto yung may line-up na mayroong pro-China. Delikado tayo dyan, mga babayan. Baka ibenta tayo sa China niyan. Yung mga senatorials, yung mga senatorial balls, mga babayan, na mga nasa line-up, at merong nahalong pro-China dyan, sigurado lahat yan pro-China. Joke lang. Di naman natin alam kung lahat yan pro-China. Pero huwag kayong boboto. Na mga pro-China, yun yung sinasabi ko sa inyo. Iboto ninyo yung mga totoong Pilipino na nagmamahal sa ating Pilipinas. Pinagtatanggol ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Yan ang ating iboto. Diba? Yung binubunyag ang mga kalokohan at katarantaduhan ng China sa Pilipinas. Yan ang ating iboto. At karamihan dyan mga babayan, at lahat nga po ay nandito sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Alyansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nandyan po lahat, mga
senatoriables na hindi po mga pro-China, mga kababayan. Okay, tuloy natin to. November 12, nagkaroon na ng order ang Chinese Embassy kung ano yung gagawin. Umula na po ng batikos. Umula na ng batikos sa akin. Siguro sa akin, 100,000 kagad yung negatives sa presidente at sa lahat. Bakit kayo nagpasa ng ganyang batas? Kalokohan yan. Hindi nyo ba naintindihan yan? Makakasira sa... May mga tao po nagpapanggap na tao na hindi tao. Nagpapanggap na estudyante, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na businessman, nagpapanggap na maestra. So, nagets nyo ba yon? Yung mga tao na nagpapanggap na tao na hindi tao. Yan po yung mga trolls, mga kababayan. Yan po yung mga trolls ng China sa Pilipinas. No? Yung mga nagpapanggap na tao pero hindi po mga tao. Ibig sabihin, mga katang-isip lang, no? Mga katang-isip lang na tao. Yung mga nagpo-post na mga walang sariling muka, yung mga nagpo-post na ang muka, mga profile ay mga aso, pusa. Kung makikita nyo dyan, may mga profile picture sa Facebook, mga dinosaur, no? Tuloy natin. Kawawa naman si Senator Tolentino, no? Kasi talagang inano siya, binas siya, no? Yung maritime law ata, yung kanyang pinasa na yun. No? Talagang binas siya. Diba? Doon natin malalaman, sino ba talaga ang mga totoong Pilipino? No? Sino ba talaga yung mga totoong may paninindigan? At sino yung nagmamahal sa ating bansa? Sino yung nagtatanggol sa karapatan natin dyan sa West Philippine Sea? Diba? Nag-uusap, naingganyo po yung mga kababayan natin. In a matter of days, nag-report po yung binanggit ko kahapon na kumpanya, naka 54,000 kagad sila na organic. Nag-report sila sa ambassador ng China. Si Ambassador Wang, na sinasabi lagi, ay patuloy ang pagkakaibigan ng Pilipinas sa China. Isa pa yan. Subalit Baliw marami yan. tayong mga kaibigang nalilinlang. Ganon din po sa Pangasinan. Talamak po ang trolls dito. Yung gobernador nyo, yung mga tamaan ng trolls. Yung kanilang structure, nagsisimula po sa Beijing, pababa sa embassy, tapos meron silang mga kumpanya at meron naman mga sub-companies na nag-organize local. Ito po, ito pinlas ko. Ito, hindi na maintindihan ito. Ito po yung kahapon, ito yung kontrata ng isang kumpanya, Infinitus. Sa Makati ito, tinake down na raw yung Facebook kaninang umaga o kagabi. Hindi pa sila nagre-reply. Mukhang pinatawag ito na, hindi pa rin nagre-reply ang China. Kaya ako hinihiling ko sa DFA, kay Secretary Manalo, I call upon the good Secretary of the Department of Foreign Affairs to summon today, Biyernes ngayon, the Ambassador of the People's Republic of China. Tama. To explain this interference in our domestic affairs. Oo, dapat ipatawag na yan, no? Ipatawag na yung yung ambassador ng China. Tapos ipabalik nyo na sa China, isara nyo na yung ambassador, yung Chinese embassy dito sa Pilipinas. Walang magagawang matino yan. No? Maganda talaga. Alisin na yung mga mga kumpanya ng China dito. Marami namang ibang bansa, no, na pwedeng mamuhunan sa Pilipinas, hindi lang yan China na yan. Diba? Marami. Isang way yan para makabawi tayo sa China. Pabagsakin din natin yung ekonomiya nila. Oh. Bagsakan din natin ng mataas na taripa yung China, makakabawi tayo dyan. Ewan ko na lang, hindi umiyak yan. Alam nyo bakit? Kapag binagsakan ng mataas na taripa yung China, kagaya ng ginawa ng Amerika, at lahat ng bansa sa buong mundo, ganyan ang ginawa sa China, iiyak yung China, luluhod yan. Oo, sabi sa inyo. Magwawala yan. Wala na nagtitiwala sa kanila di ba? Which is a clear transgression of our sovereignty. Isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tama Lahat yun. pinakaialaman nila, pati sa malls. Hindi ko lang nadala noon sa hearing
yung mga gadgets kasi nasa husgado na. Cases were filed against several Chinese sa El Grande, sa Subic, final na sa Regional Trial Court Branch 36 sa Tarlac. Cases were filed in Makati. Cases were filed in Palawan. Pending po lahat ito. Ito po yung mga pumapasok sa mga malls. Kunyari, nag-uusap yung dalawang magkaibigan, sasali sila, kasali na rin sila. At ang iniimbestigahan ngayon ng NBI, kung paano sila link doon sa mga online scams to finance their activities. Marami na i-scam eh. Hindi lang fake news. So, ganong kalalim na yung ginawa nila. Department of Science and Technology, DICT, PhilHealth, nahack lahat nila. At marami pa hong iba na hindi ko babanggitin dahil nakakahiya na napasok yung mga ganong ahensya. Ang ibig ko pong sabihin, pinakialaman tayo ng China at papunta doon sa tanong mo, pati itong eleksyon na ito, pati itong 2025 elections, gusto nila, ang nakaupo ay pro-China senators. Yung sinasabi ko na sa inyo. mayorya. Gusto nila ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Law. Tingnan niyo po itong, can we have some of the, yung mga utos para kay Presidente? Meron ditong mga messages na, ito po, ayan, tone and voice. November 26, 2024. Binanatan nila si BBM, binanggit pa yung tatay, the Marcoses are blah, blah, blah. Senator Bongbong Marcos, ito yan, like father, like. Ito yung command. Ito yung amplify ng mga troll. Ginawa nga. Yung mga nakakita nito, maniniwala. Si Presidente, bababa talaga yung survey. Kahapon, ginamit na naman. Ginamit na naman kahapon. Binaba na ng 20 pesos yung bigas. May order na naman mga ganito. Banatan yung mga bigas na yan. So, ang dami na naman nagalit. So, pwede ba natin itaas? Ito yung talamak. At may pruweba ako, na ginagawa ng Chinese Embassy. At merong isang lumabas, yung Reuters, alam niyo ba yung sa Reuters? Yung nilabas ng Reuters, yung 11 million kaagad, yung views, pagkatapos ng isang insidente na hindi ko na ikukwento. Alam niyo na yon, kung saan nagkaroon tayo ng emotional reaction. Yun din. Yun din na nangyari. Pakita mo nga yung cheque ng Ito yung isang uri ng pagbayad nila, pagbayad ng Chinese Embassy, nakapirma yung consul nila, cheque ng Chinese Embassy, bank account ng Chinese Embassy, binayad sa isang troll company. Ano pa ba ang pruweba ang gusto natin? So, ito ay China Bank, Bank of China, sa BGC Global City. Marami hong ganito. Ayan, yung kamay ko nga pala. Ayan. Yun ang account name, Embassy of the People's Republic of China. So, ano pa ba ang pruweba ang gusto nyo? Siguro ngayon, nakaamba na yung pagkilos ng National Bureau of Investigation para malaman yung at ng Securities and Exchange Commission yung kabuuan noong sino ang organizer, sino ang incorporators noong kumpanya. At marami pa hong ganyan. Hindi natin alam na nandito lang sa ating palipaligid. Regional po ang ginawa nila. Meron sa Visayas, meron sa Mindanao, meron sa Metro Manila. Ito yung sa Metro Manila. At yung ating mga kababayan, nalilinlang, nalalansi. Nakatingin kayo sa Tama cellphone. yun. Gago pala ito si Hindi totoo. Yung ka-text mo, hindi na totoo. Yung message na nakuha mo, hindi na totoo. Yun yung sinasabi kadalasan ni Senator Soto na fake news. Nalinlang tayo. We're now a few days away from the elections. Hindi ko alam kung ganong kalalim na yung nagawa nila. Definitely, yung rating ni Presidente, mababa na rin. Yung rating ng ibang... Actually, useless na yung ratings na yan. No? Kasi nakaupo na yung Pangulo natin. Kahit anong gawin ninyo dyan sa ratings, kaya pataasin nyo yung ratings ng mga yan, nakaupo na yung Pangulo natin. Nasa sambayan ng Pilipino pa rin yan. No? Kung magboboto sila ng mga pro-China na senator. No? Nasa Pilipino pa rin yan. Nasa kababayan pa rin natin yan. Nasa sa atin pa rin yan. No? Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong boboto ng mga pro-China. Mababa na rin.
The only purpose is to undermine the stability of the administration. Wala nang iba. Kaya siguro, baka ipagpatuloy ko itong kung saan papapunta itong investigasyon. Iniintay ko yung reaksyon hanggang mamaya daw ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Hindi pa sila makareact sa embassy level. Ang alam ko, tumatawag yan kagabi. Baka ngayon mag-react na sila. Yung Infinitus Corporation, hindi pa nagre-react pero tinake down na daw yung Facebook page. Tingnan natin po kung ano po ang kahinatnan nito. Lahat po ito related. Pati po yung drone na nahuli namin, yung pinresenta sa akin kamakalawa. 5 po yung drone na yon sa Ilocos Sur, sa Masbate, sa Initaw, Misamis Oriental. Isa po sa San Pascual, Masbate nga. Meron pang isa. Lahat po ito ay mga surveillance submarine vessels underwater na lumulutang lang pag magre-report sa China. Meron silang boya na naglulutang sila at nagtatransmit ng message. Nasa hawak na po ito ng Naval Intelligence Authorities natin at Fino-Forensics na. Maliwanag po ito, coordinated lahat. Maliwanag po ito, iisa ang nagkukumpas, iisa ang baston. Maliwanag po ito, iisa ang direksyon. Pahinain po ang Pilipinas. Thank you. Senator Ping. Yes. It's actually scarier than we think, ano? Ito, election lang ito, ililipas ito eh. Let's look beyond this election, May 2012 election. If you recall, only last month, March 2025, may nahuli yung NBI with the Armed Forces of the Philippines. Several Chinese and Filipinos na nag-iikot sa Malacanang, Camp Aguinaldo, US Embassy, and other installations. Nahuli ng mga equipment. And then before that, meron ding nahuli yung CIDG, yung PNP, yung IMSI Catcher, International Module Subscriber Identity Catcher, meaning cell site simulator. Ito yung nakaka-intercept ng mga messages sa mobile phones and other technical equipment. Chinese din ang nahuli dito. Inimbisigan ng NBI. So if we look beyond all this, medyo masyadong malalim. No? Remember, meron tayong mga EDCA sites. No? Particularly in Northern Luzon area. 4 yata yung naandyan. No? And ang mga sightings ng mga Chinese vessels, yung big vessels with escorts, mostly sa Northern Luzon. So what does that tell you? Ibig sabihin, kung merong impending invasion ng Taiwan, sino unang tatamaan? Siyempre yung mga EDCA sites because these sites, apparently, ito yung staging area ng mga logistical equipment and other probably war material ng US in support of Taiwan. So, masyado pong malalim ito and we would like to thank Senator Tolentino for the initiative na nag-conduct siya ng pagdinig. 2 hearings yung na-conduct niya. Ang dami niyang na-reveal. Ang daming revelations na hindi natin dapat i-take lightly. These are very, very serious matters. Sabi ko nga, yung election lilipas yan eh. But there's something deeper. Tsaka yung mga drones, ito yung merong conductivity, temperature, depth. May mga sensor eh. And halos paligid ng Pilipinas kung saan na-recover ng mga fishermen. Ang another area ng concern is yung mga agencies na binanggit ni Senator Tol. Ito yung mga dapat nating binoboto. No? Diba? Ini-explain kung ano yung karapatan natin at sinasabi sa atin kung ano ba dapat. No? Pinapaliwanag sa mga sambayan ng Pilipino kung ano yung ginagawa ng China. Diba? Kaya kung kayo boboto, huwag kayong boboto ng mga pro-China. Iboto nyo itong mga nandito po sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa mga palaging nandiyan dyan sa ating channel, sa inyong suporta, sa mga bago natin subscribers dyan, sa palaging nandiyan dyan, no, sa laging nakasubaybay no, sa ating mga video upload, sa ating mga reaction videos. Maraming salamat sa inyo.
Shoutout sa inyo mga tol. Pasensya na, hindi ko na mailagay lahat ng mga shoutouts dyan. Basta shoutout sa inyo. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakisubscribe na rin yung panibago nating isang channel natin mga babayan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.